Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa pahayag o post ni Atty. Rowena Guanzon na kung papaano bumulaga ang surprise witness na to me napaka tindi yung pasabog. Yung retired Marine soldier na si Master Sergeant Cotesa ay isang Marcos loyalist, si dating Congressman Mike Defensor. Ano yan? Supporter ng Marcos yan. Delikado na. Martin Romualdez. Of course, PBBM admin. Nang dahil sa connection nito, grabing pasabog ng witness na ito. Okay, basahin ko ha. Ang nag-connect kay Senator Marcoleta sa bagong witness ay si Congressman Mike Defensor. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni former COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon ang larawan ni Mike Defensor kasama si Pangulong Marcos Jr. kasunod ng kontrobersyal na testimonya ni Orly Regala Gotesa sa Senado. Sa naturang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inilahad ni Gotesa na personal siyang nagdi-deliver ng tinatawag nilang basura o maletang naglalaman ng pera kina Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Matatandaan, matatandaan bago ang pagsisiwalat, mismong si Senator Rodante Marcoleta ang nagdetalye na tinawagan siya ni Mike Defensor upang ipakilala si Gotesa na nais magbigay ng salaysay para sa investigasyon. Okay. So ito, litrato, hindi lang masyadong malinaw. Siguro nung May 2022 election ito, si Mike Defensor, kandidato pagka-mayor sa Quezon City, matatandaan ko sa Uniteam. Kalaban niya si Mayor Joy Belmonte. So, nasa Uniteam itong si Mike Defensor. Tinataas niya. So, dito mo makikita, wala na yung loyalist o ano dyan. Kalimutan na natin yung pagkapulahan, green, dilaw, kakamping. Magsama-sama na tayo laban sa korupsyon. Kanina, napanood ko yung pagtatanong ni Senator Bam Aquino kay Congressman Toby Chanco. Talagang napansin ko kay Senator Bam, gusto niyang malaman ng katotohanan. Sinasagot naman ni Congressman Toby Chanco. Yung ganon din si Senator JB Ejercito. Grabe. Napag-alaman sa paglalahad, pagtatanong ni Senator JB Ejercito kay Congressman Toby Chanco, talagang galit na galit ang Pangulo sa ginagawa ng mga kongresista. Kaya sabi daw ng Pangulo kay Congressman Toby Chanco, ano bang pinaggagawa ng mga kasamaan mo? Kasi yung mga flagship programs ng Pangulo, inaalisan ng nililipat. Flagship program, example, foreign assisted, yung mga JICA, yung may counterpart ang Philippine government, mayroong counterpart din ang foreign para matuloy ang proyekto. Inaalis ng mga kongresista. Nakalagay sa program, inililipat saan program na walang pundo. Ganon ang ginagawa ng mga kongresista. Flagship programs. Ano yon? Mga dam, mga big ticket infrastructure, inaalis. Inaalis ng mga kongresista. So, anong reaksyon lang Pangulo? Wala. Galit lang. Hanggang galit. Sabi ko, talaga palang
totoo yung akusasyon ni Congressman Barsaga, Kiko, na takot ang presidente kay Martin. Kasi kung ako ang presidente, flagship program ko yun. Dam, kung ano yan, mga irigasyon, whatever, flagship program ko. Bakit mo alisin yan? Mag-uusap tayo, halika. Bakit mo alisin ito? Gaganunin ko siya. Sinong presidente? Huwag mong alisin. Noong panahon ng Duterte, nagsalita si Congressman Alvarez. Speaker siya noon. Binabantayan daw nila na dapat ang NEP, yung programa ng presidente, hindi balahurain ng Kongreso. At ganun nga ang nangyari nung panahon ni Tatay Digong, kung ano yung NEP, kaunti lang ang revision. Pagdating sa administrasyon ngayon, grabe, chap-chap. Kaya itong 2025 national budget, description ni ex-Senator Drilon, mangled beyond description. Mga kongresista kung anong gusto nila, tapos pansak yung gusto nila, yung mga pet projects nila sa kanilang mga distrito, ipansak sa program funds kasi may pundo na. Yung gusto ng Pangulo, nilagay nila sa program. Anong ginawa ng Pangulo? Galit lang daw. Hanggang ganun lang. Grabe. So anyway, balik tayo dito. Salamat kay Congressman, ito pala, itong si Master Sergeant Gotesa. Nag-early retirement siya, kasi siguro magaling eh. Nung active service pa siya, kinukuha siya ng mga VIP security. Nag-VIP security siya sa Bureau of Customs. Nag-VIP security siya sa Bucor. Panahon ni Paildo, nag-VIP security siya kay dating Vice President J.J. Omar Binay. Vice President, VIP security siya ni Secretary Andanar. Ganon siya katindi. Kaya nung nag-retire na siya, early retirement, yon, nagtrabaho siya na security consultant sa Coca-Cola. And then from Coca-Cola, napunta na siya kay Saldico hanggang yon, taga-dala siya ng luggage. Bawat luggage, 48 million. So, aabot ng 1.7 billion ang isang delivery kay Martin Romualdez. Yun, kaya, ang laking pasabog ito. Salamat, Master Sergeant Gotesa. Mabuhay ang Philippine Marines. Wah! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Income natin is namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan dahil tumutulo na ang mga bubong nila, kailangan nila ng bagong yero. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Anong atop? Kay ulan wa gyud among masilungan. Trapal lang. Muna ni ang atop. So muna ni ang atop sa tagaan na mo gero oh. Silupin lang na ay mga tubig. Oh, duha na gid kasapa. Trapal. Tanawa ang busog nga trapal. Ang sulod okay ra kay na kuanan naman mi. Itag-agas. Kayong nag-agas. Good ang tubig yun. Agas. Salamat dito sa Ginoo. Kay tagaan dito. Atop nga yero. pero nga makaatop ko. Tanawan ning akong atop silupin og trapal. Ano yan na ato?
karon naman na gyud sa pag-atop. Maayo na gyud nga tan-awon kayo man na sa pag-atop. So napulihan na tong mga silupin lang og trapal nga ilang atop. At may nga kuan na kagatok na migsin, nakuha ng among kuan, ato nga silupin og trapal, og mga sako. Lagi. Salamat mi nga nay nagatag sa among Oo. karon di na mi ulanan. Salamat sa Ginoo Oo. nga nagatag sa amo. Oo, sige, salamat kaayo. Naay nagatag sa amo Mm. among iro. Kaya among mga anak Mm. na ulanan. Mm.